Magandang gabi Pilipinas. Sa kabila ng mga malalakas na pag-ulan at bilang isang bansang itinuturing na marami sa ating mga kababayan ang nagtataka kung bakit nagkakaroon ngayon ng mga ulat ukol sa kakulangan sa supply ng tubig. Kaugnay pa riyan, ayon po sa ilang mga eksperto sa loob ng mga natitirang buwan ng taon ay makakaranas ng El Nino ang ating bansa. Inaasahan rin na aabutin pa ito hanggang sa Pebrero ng susunod na taon. Pero ano nga ba ang mga dahilan ng mga suliraning pinagdaraanan ng bansa ukol sa kakulangan ng supply ng tubig at paano nga ba ito masusolusyonan? Yan at marami pang iba ating sasagutin ngayong gabi. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras na pagtalakay sa isyung ito dito lamang sa Water Service Interruption, a PTV Special Forum. Nitong nakalipas na mga linggo ay napaulat ang pagbaba ng water level ng Angat Dam sa Bulacan. Ito ay dahil na rin sa nararanasan sa bansa na maaaring tumagal hanggang sa Pebrero ng susunod na taon. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng tubig sa halos 97% ng Kamaynilaan. Nag-anunsyo na rin ang Maynilad sa publiko na mag-ipon na ng tubig. Ito ay dahil sa nakatakdang water service interruptions na sisimulan ngayong Miyerkules, September 16 na posibleng tumagal ng 7 oras kada araw. Hanggang kailan nga ba magtitiis ang ating mga kababayan sa water shortage na ating nararanasan ngayon? At ano nga ba ang mga pamamaraan upang makatipid sa paggamit ng tubig? Muli, sama-sama nating himayin ang mahalagang isyong ito dito lamang sa Water Service Interruption, a PTV Special Forum. Muli sa Magandang Gabi Pilipinas, mga isyong kinakaharap ng kakulangan ng tubig. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Tama ka ganyan, Cathy. Kasali na dyan, syempre, yung nakaambang pagdating daw ng panahon ng El Nino sa ating bansa. Ano nga ba yung matinding epekto na dadalhin ito sa ating mga kababayan? Alam mo, Kirby, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, bakit ba sa naranasan natin tag-ulan ay nagkakaroon pa rin ng kakulangan ng supply sa tubig? Oo, at bakit ganun kalaki yung maapektuhan? Ano kaya ang dahilan ng mga water concessionaire? Bakit ganun kalaki yung epekto sa ating mga kababayan? Yan ang ipasasagot natin sa ating mga panauhin dito sa ating studio, kaya pakilala na natin sila. Okay, unahin ko na sa aking kaliwa. Unahin ko si Ginang Rosie Abastilla. Siya po ay galing sa Pag-asa DOST, isa pong weather specialist ng Climatology Division. Magandang gabi, ma'am. At kasama rin po natin mula sa National Water Resources Board o NWRB, Engineer Bea Soriano. At kasama rin po natin ang head naman ng Water Resource Information, National Water Resources Board, Claire Espina. Good evening. At dito naman sa ating kanan, Kirby, mula naman sa Water Supply Operations ng Maynilad, si Engineer Ronald Padua. At makakasama rin natin si Ginoong Edgardo De Mayo, ang Senior Deputy Administrator ng Local Water Utilities Administration. Good evening. At ang tagapagsalita naman ng Manila Water, si Mr. Jeril Sevilla. Okay, umpisahan mo na, Kirby. Unahin ko na si Sir Jeric. Sir Jeric, kamusta po ang pag-update po natin sa ating mga kabayan kaugnay po ng water interruption? Sa parte ng Manila Water, nakatakda tupad ng hindi actually water interruption, kung hindi initially pressure reduction muna, pero ito ay sisimulan natin ng September 21. So sa Lunes ito, at ito ay gagawin natin during off-peak hours din, no? Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga kinabukasan. So ito yung mga panahon na yung gamit ng tubig ay hindi naman ganun katindi. Ano-ano pong areas ang hawak po ng Manila Water? Well, ang hawak ng Manila Water ay halos 40% ng lungsod ng Quezon, no? Quezon City. May lugar din tayong siniserbisyuhan sa Maynila. Ito yung distrito ng Santa Ana at saka San Andres, yung kabuuan ng Pasig, ng Mandaluyong, ng San Juan,
Pateros, halos 95% ng Makati, pati na rin ng Taguig, kabilang na rin ang bayan sa lalawigan ng Rizal na kinabibilangan ng San Mateo, ng Rodriguez, Antipolo, Cainta, Taytay, Angono, Binangonan. So, all in all, mga ilang households po ang apektado nitong pressure reduction? Itong pressure reduction, ang epekto nito ay mararamdaman sa 155 barangays. Equivalent ito sa 22% ng total households ng Manila Water. Yun ang maapektuhan ng pressure reduction. Okay, tanungin na rin natin yung Maynilad naman. Si Sir, Engineer Padua. opo, yung mga ating service interruptions and ano-ano po mga areas ito? Okay. Sa bahagi naman po ng Maynilad, starting today po, we decided na magkakaroon po ng water service interruption na. Ito po ay magsisimula mamayang alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ay every night po mangyayari. So yung tanong nyo po, ano po ba yung nasasakupan namin? Ito po yung nasa west side po ng Metro Manila. So yung buong Camanaba area, Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela. May portion po ng Quezon City, may portion ng Manila, may portion ng Makati and Pasay. And then yung Muntinlupa, Las Piñas, and then yung mga areas po namin sa Cavite. Cavite City, Imus, Rosario, at Noveleta. Opo. Sir, we have announcement po ng water interruption pero hindi pa po nababanggit. Ano po ba ang dahilan bakit po magkakaroon ng water interruption? Okay. So yung pong aming mga sinasabi kung bakit namin kinakailangan gawin ito, dahil nakikita po namin na pag kailangan natin pagtulong-tulungan na ipreserba yung tubig natin na naiipon doon sa Angat Dam, kung susundin po natin yung projection po ng Pag-asa, hindi na po natin na magkakaroon ng ganong karaming pag-ulan sa mga susunod na buwan. So, sa ngayon po, hindi pa naman po ganong kataas yung level ng Angat Dam natin. Nasa 189 meters pa lang sa ngayon. So, it's practically 20 meters below dun sa dapat ay level nito bago matapos ang taon. So, nakikita po namin na it's about time na ngayon pa lang ipreserba na natin. Otherwise, baka hindi tayo makatawid doon sa second quarter of next year. Baka mas magiging malaking problema natin next year. Kung hindi tayo mag-iip o magbabawas ng paggamit ng tubig doon sa ating mga iba't ibang kabahayan at lugar dito sa Metro Manila. Okay, nabanggit na rin ng ang Pag-asa. Tanungin na natin si Ms. Abastillas. El Nino po ba ay ating nararanasan na sa ngayon? Kasi araw-araw po dito sa Metro Manila halos umuulan. So paano po mangyayaring tagtuyot kung tag-ulan? Ay, opo. Opo, sa ngayon, ang ating El Nino, nag-umpisa ito since March pa. Since last year, nagbigay na kami ng mababala na magkakaroon tayo ng El Nino na hanggang next year. Sa ngayon, kahit na nararanasan natin yung mga pag-uulan, pero hindi ito sapat na makakapagbigay ng normal na bali na tubig doon sa ating mga areas na nangangailangan ng tubig, lalo na sa ating mga dams. So talagang normal lang na kahit may El Nino, may mga pag-uulan pa rin tayong mararanasan. Nabanggit nyo po na hanggang next year natin mararamdaman yung Opo. epekto ng El Nino. Hanggang kailan po ba next year? Ang forecast, ang El Nino natin na ngayon ay nagiging malakas na at patuloy pa itong lumalakas hanggang sa katapusan ng taon at ito ay tuloy-tuloy hanggang next year, March, April, and May of next year. Malaki pa rin probability na tuloy-tuloy ito hanggang susunod na taon. El Nino is a weather. Can you please explain this to us? Ano po ba talaga ang El Nino? Ang El Nino po, isang weather phenomena na yung ang kondisyon ay nagre-refer tayo doon sa karagatan sa dagat Pasifiko, sa Central and Equatorial Pacific, kung saan umiinit yung dagat doon at nagkakaroon ito ng impact sa ating klima, especially sa ating ulan. So pag may El Nino tayo, ang general impact ng El Nino ay mas konti yung ulan na natatanggap natin dito sa ating bansa. Pero not all areas in the country will receive the same amount of rainfall. Depende po ito sa lugar.
Kahit ako naman may katanungan kay Ms. Claire Espina, siya po ang head ng Water Resource Information. Claire, sa mga oras na ito, ano yung ginagawa nating hakbang sa NWRB kaugnay doon sa announcement ng ilang water concessionaire doon sa nila ng water interruption? As of the moment po, yun nga, ang unang-unang hakbang na ginawa ng NWRB ay nagkaroon tayo ng reduction sa allocation. From 41 CMS last month, cubic meters per second, naging 38 na lang ang inallocate natin for MWSS dahil yun nga, sinusubukan nating ma-preserve yung tubig sa Angat Dam kasi based on forecast, mas kukunti ang pag-ulan, so hindi natin bababa pa ang level ng tubig sa dam natin. So yun yung unang step na ginagawa natin. And then for Metro Manila, iniisip din ng NWRB na magkaroon ng reopening of groundwater sources, mga deep wells, for temporary use lang naman during this El Nino. So ang mga iba pang steps na ginagawa natin, nagpalabas ang NWRB ng draft administrative order for the approval of the President, Office of the President, na iniengganyo ang lahat ng government offices, magsisimula sa government offices na magpatupad ng mga mitigating measures, especially on water conservation. Engineer Soriano, ang Angat Dam po, lagi po nating naririnig na binabanggit. Ano po ba talaga ang lagay nito sa ngayon at bakit mahalaga ang pag-conserve ng tubig mula doon? Gaya po ng sinabi po nila, ang level po kasi ng Angat Dam ngayon ay nasa 188.6. Ngayon sa simulation po namin, at bumababa po ito. Kaya kailangan po namin na ito ay pag-aralan kasama ang TWG para malagpasan ang El Niño. Yung binanggit niyo pong level, is this considered critical or talagang tama lang Normal po? level. Normal level? Nasa normal operating level pa naman so far kasi ang pinaka-minimum water ngayon is 180 meters. Okay, kahit may katanungan lang ako kay Ginoong Edgardo De Mayo, siya po ay isang Senior Deputy Administrator. Sir, gusto ko lang malaman, may mga allotment po na kung gaano po karaming tubig lamang ang ibinibigay po sa mga water concessionary po natin like Maynilad and Manila Water. Meron po bang, sa tingin niyo po ba, gaano po kalaki ang epekto? Kanina po nabanggit ni Ms. Claire na from 41 CMS, bumaba na po ng 38. Gaano po kalaki ang epekto nito sa ating pong mga kababayan? Well, thank you, Kirby. But unfortunately, I guess ang makakasagot nun would be NWRB, no? Because we're talking of allocations for Metro Manila. Pero sa Pananlua, which are provincial utilities in the provinces, I think we have around 511 independent water districts outside of Metro Manila. Sila naman, they're also covered by specific allocations being issued by NWRB. Ngayon pagdating dito sa usapan sa El Nino, there might come a point that we will be conducting similar discussions pagdating sa mga water districts na nakikishare ng resources sa ibang mga users. No? So, allocations are actually controlled by NWRB. Pero hindi po gaya ng sa Metro Manila, wala pa pong mga service interruption na nagaganap sa iba't ibang panig ng ating bansa, sir? Sa ngayon, wala pang felt interruptions. But, ang El Nino po will be impacting all of these water districts in the same manner that it will be affecting Metro Manila. Base sa datos namin as of yesterday, we've seen from the forecast given by Pag-asa that there will be at least mga 40% of our water districts in the provinces, particularly in Visayas and Mindanao, who would be experiencing the same shortage, the same reduction in supply because of the effects of El Nino and the absence of rainfall. Alright, kung sa gayon, ano kaya rin naman ang ginagawa ng ating mga kababayan sa mga areas na ito sa Visayas and Mindanao? Sasagutin po yan ang ating mga panauhin sa pagbabalik ng PTV Special Forum.
Muli nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Pinag-uusapan po natin water service interruption. Kat, may katanungan ba? Oo, kanina po ay nabanggit ni Ginoong De Mayo na yung nararamdaman o nararanasan nating kakulangan sa tubig sa Metro Manila ay mararamdaman din sa ibang panig ng ating bansa. Tanungin natin si Ms. Espina, ano ba ang sinasagawa para rin maibsan naman yung epekto ng El Nino dun sa ibang panig ng ating bansa, di lamang sa Metro Manila? Alam naman po natin na kapag sa Visayas and Mindanao, ang unang maapektuhan dyan talaga ay yung agriculture. So, meantime, ang ginagawa pong hakbang ng NWRB, we issued a memorandum circular to all our water utilities na magtipid din sila talaga ng tubig. So, kailangan nilang magpasa sa amin ng mga action plans na kung paano nila maiibsan yung kakulangan ng tubig sa mga areas nila. At one more thing po, magpapatupad kami ng temporary granting of water permits para sa operation ng mga shallow tube wells for irrigation. So yun po yung mga hakbang na ginagawa ng NWRB. Okay, Kat, may katanungan dito kay Sir Jeric. Sir Jeric, nabanggit ko kanina yung water allocation. Kanina po, before we go on air, napag-usapan po natin yung water allocation po sa Manila Water. Sir, gaano po kalaki ang epekto nung pagbawas po ng tubig na ito na ina-allocate po ng Angat Dam sa mga water concession? Siguro simulan natin dun sa talagang normal na alokasyon water concessionaires or for MWSS. Ang ibinubuga po ng Angat, no, ay nakakakuha tayo dyan ng 4,000 million liters per day. Ang binabanggit ni Cathy kanina, ang kahalagahan kasi ng Angat, which dun sa opener minensyon na 97 to 98% ng ating tubig para sa halos 14 o 15 milyong residente ng Metro Manila doon ang gagaling. Kaya kapag kulang ang tubig sa Angat, automatic agad magkakaroon ng impact sa domestic consumption for Metro Manila residents. Okay. Ang normal allocation is 46 cubic meters per second. 46 yan. Nitong Agosto, nasa 41 tayo. So ibig sabihin from Binawasan 46, meron ka ng kabawasan ng 5 cubic meters per second. So 41. From August na 41, binawasan muli tayo ng 3 cubic meters per second. Kaya tayo ay nasa 38 na lamang. Dahil nga 38 na lamang, ito meron na tayong epekto dito sa consumers natin, both for Manila Water and Maynilad. Binabanggit ng Pag-asa na pagdating ng Oktubre, ang rainfall na aasahan natin maaring wala na or it could be way below normal rainfall. So ang ibig sabihin nito, binanggit din ni Engineer Ronald kanina na ang Angat Dam, kumbaga ang recharge nito nanggagaling lang sa ulan. Yung dagdag na level sa Angat ay manggagaling sa ulan. So kung wala nang darating na ulan, paano natin mararating yung 212 meters na ating target by year end? Nasa 189.58 tayo as of 12 o'clock kaninang hapon. So napakalayo pa. Magkakaroon tayo ng problema dyan. Kaya ngayon, sa pakikipagtulungan ng lahat ng interagency technical working group, kabilang ang National Water Resources Board at lahat ng bumubuo ng panel na ito, talagang kinakailangan hanggat merong tubig pa na maaari natin talagang i-manage para makatawid tayo sa El Nino hanggang sa susunod na taon, kailangan gawin na natin. Alam natin na medyo mahirap na maintindihan, Cathy, ng mga kababayan natin na umuulan dito sa Metro Manila. Sila ay nata-traffic dahil nagkakaroon ng flash floods. And yet, meron tayong panawagan for service adjustments, service interruptions. But this is something that we have to do now or else, pagdating ng susunod na mga buwan, mas lalala pa ito, mas mahirap. Okay. So we have to manage this early. Git nyo po, Mr. Sevilla, maaring lumala pa kung talagang hindi po nag-uulan. Engineer Padua, worst case scenario, itong mga service interruptions, hanggang kailan po ito? At maaari po bang lumawig pa yung oras ng pagtanggal natin o pagpatay ng supply ng tubig? Okay, yung pong
kung maaari pang lumawak yung mga apektado, ito po'y depende dun sa, number one, syempre dun sa magiging pag-ulan dun sa Angat watershed, kung tataas po ba yung Angat Dam. And number two, kung maradagdagan po ba yung alokasyon na ibinibigay sa MWSS. Kung bababa po yung alokasyon pa in the next few months dito sa MWSS, definitely po, ito pong makakaranas ng service interruption mamaya ay maaari pong mas dumami pa. At yung 7 oras po na binigay namin na mawawalan sila ng tubig mamaya, in the next coming months, maaaring mas humaba pa po. So indefinite na po tayong isineset na hanggang ganitong buwan lang itong interruption nito? Ito pong current interruption, tinitignan po namin until end of September, ganyan po ang sitwasyon niya. Between 9 p.m. to 4 a.m. Meron pong magiging service interruption do sa aming 56% na aming customers. Sa October po, ibabase po namin yung aming interruption dun sa magiging allocation po na ibibigay sa amin ng NWRB. Okay. Kat, may katanungan ako kay Ginang Abastilas from Pag-asa. Ma'am, nabanggit po ni Sir Jerry kanina yung just in case po magtutuloy-tuloy yung pagbaba po ng level ng Angat Dam, magkakaroon nga po ng problema sa pagbibigay ng konsumo sa ating pong mga kababayan. Possible po ang pagkakaroon ng cloud seeding. Gaano po ka-open dito ang Pag-asa po? Actually, kami sa Pag-asa, nakikipag-coordinate kami sa iba't ibang agency tulad ng Department of Agriculture at saka Philippine Air Force para sa pag-conduct ng cloud seeding, mitigating measures na nasa action plan na ngayon ng El Niño Task Force para magkakaroon tayo ng malasen yung impact ng kakulangan sa ulan. Hindi po ba masyadong mahal yung ganito pong proseso para po masuplayan lang po natin yung mga pagkukulang po na nangyayari po sa ating bansa? Actually po sa pagdating sa Department of Agriculture kasi nakakaalam ng presyo sa price kung magkano ang sa isang cloud seeding operation ang gagastusin natin. But what are the benefits, ma'am? Of course, alam po natin pag cloud seeding, mag-create po tayo ng ulan. Pero do you have any data as to how many millimeters of rain will we create? Depende kasi po yun sa lawak ng kaulapan na mabubuo doon sa... Kasi tinatamnan natin yun ng asin para magkakaroon ng clouds, para magkakaroon tayo ng ulan. Depende kasi yun sa seedable clouds. Kaya yung assessment kung gaano ka-effective, hindi ko siya masagot sa ngayon. So depende pa rin po sa Depende nature. po yun. Okay. Bago tayo dumako sa ating mga estudyante, isang katanungan lang. Kamakailan po ay nag-anunsyo ng pagtataas presyo sa serbisyo ang ating mga water concessionaires. Is this because of the water shortage, Mr. Jeric? Hindi effective October 1. Totoo yun na magtataas tayo. Magkakaroon tayo ng adjustment. Pero ito ay hindi natin ina-attribute dahil meron tayong dinadaan ng El Niño ngayon. Yung 2 pong konsesyonaryo ay magpapatupad ng adjustment sa foreign currency differential adjustment. Pag titingnan po nila yung bill, meron pong nakalagay doon, foreign currency differential adjustment. Dahil ang 2 konsesyonaryo po, meron po tayong mga minana na mga kautangan ng pamahalaan na ang 2 konsesyonaryo ang nagbabayad. At ito po ay kinuha sa yung palitan po ng piso at kontra dolyar at iba pang mga banyagang pananalapi. Kumbaga iba po yung rate nung araw at iba po yung rate ngayon. Every quarter, nire-revisa po ang palitan ng piso kontra ibang foreign currencies. Maaring dolyar, maaring euro. Matatandaan po natin na nitong nakaraang quarter, medyo hindi po maganda ang galaw ng piso natin. Because of the Chinese... Well, marami pong external factors, yung China incident. So, yung nag-depreciate yung ating piso. So, dahil po nag-depreciate yung ating piso kontra dolyar, kontra euro, magkakaroon po tayo ng adjustment effective October 1 dun sa bill. Pero ito pong adjustment na ito ay hindi po ito napupunta sa konsesyonaryo kasi po ito ay ibinabayad din doon sa pamahalaan bilang part of the debt service. So, October 1 to po yun, pero hindi po related sa El Niño. For Manila Water, yung kumukonsumo po ng 10 cubic meters, may maliit po na adjustment, 17 sentimo lang kada buwan. Kapag po 20 cubic meters naman, may 38 centavos na adjustment.
per month at kapag 30 cubic meters po, 78 centavos per month ang adjustment. Simula po October 1 hanggang December 31. Okay. How about sa Maynilad po? Magkano po ang itataas? Okay, sa Maynilad, again, kaklaro lang po uli namin, wala pong totally separate issues po yung pagtataas po ng aming singil at saka yung ito pong nararanasing nating water interruption dahil sa El Nino. So yung mga maapektuhan naman po nung aming customers, dun po sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters per month ay magkakaroon po ng pag-increase ng about 0.36 pesos per month. Tapos yung pong 20 cubic meter per month ay magtataas po ng mga 1.37 pesos. At yung 30 cubic meter per month ay 2.8 pesos po. Bakit po mas malaki yung sa Maynilad? Gayong sinasabi niyo po, you're basing it on the foreign currency adjustments. Kasi po, doon po, nung nagkaroon po ng privatization ng 1997, mas higit na marami po na utang ng gobyerno ang sinalo po ng Maynilad. Kasi nung time na yon, yung mga proyekto po na ginawa ng gobyerno, mas marami pong ginawa dito sa Maynilad area, sa west side. So nung dumating po si Maynilad, mas marami pong utang ang binabayaran nila. Yun, yung pala yun. Okay. Kat may mga katanungan na inihanda yung ating mga studio audience. Unahin ko na ito si Gian Librojo, galing sa UP Diliman. May question. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking tanong ay para kay Engineer Bea Soriano ng NWRB. Nabanggit po natin na dumadanas po sa kasalukuyan ng isang El Nino. Kung sakaling magpatuloy po ang El Nino sa mas matagal pang panahon, lagpas ng February, ano pong balak nating gawin upang matugunan ang pangangailangan natin sa tubig? Ano pong contingent measures natin? Go ahead, ma'am. No, go ahead. Yes, it's on. It's on. Okay, ano pong contingency measures daw? Kung magtatagal pa kasi after February, Kirby, summer na yan. So, in-experience natin, talagang bababa na naman yung level ng ulan na mararanasan ng ating bansa. So, ano po ang plano ng NWRB, engineer? Sa ngayon, hanggang maaari, pinapabuksan yung mga deep wells na pansamantala namin na pinasara. Kasi hanggat maaari, ang level ng tubig sa Angat ay hindi siya pwede na bumaba ng 160 meters dahil maku-question na ito. Ang quality ng tubig ay hindi na maganda. May additional yata si Claire. Claire? Yun nga, sa measures, kanina nabanggit ko na for the meantime, yun, magbukas kami ng mga temporary ng mga deep wells na sinarado namin at isinil ng mga nakakaraang panahon pa. At saka sa ngayon, gumawa kami ng task force El Nino for the technical working group na yun, kami yung gagawa ng mga measures, pag-uusapan namin yung mga measures para yung kakulangan sa tubig. Okay. Mr. De Mayo, ano po ang tugon ng LUA kung sakali daw pong tumagal pa itong nararanasan nating El Nino? Actually, Kathy, this won't be the first time for all of us. Ang El Nino, naramdaman na natin itong araw. And we realize that this has to be addressed by all concerned, including the water users. No? So sa side ng NWRB at saka ng LUA, we have issued, I think, enough circulars and orders, advisories, to make our water utilities respond to the effects of El Nino by way of mitigating measures and by way of conserving whatever is available. However, ang kabangan namin, it could happen, tama yung sabi, it could happen that El Nino could be protracted, longer period. We see a lot of districts in the provinces drawing water from springs. Yung mga springs na to baka matuyuan. Matuyo, yes, because of the summer po. Unlike Manila, na ang pinag-uusapan, meron pang konting natitira sa Angat, ganon. Sometimes in the provinces, the worst scenario is natutuyo talaga. And then from the spring,
they now have to resort to other alternative means of providing water service. Mabuti kung meron silang deep wells na pwedeng i-activate. That could augment, that could replace the source. However, kung sa spring lang sila kumukuha talaga ng tubig, then it creates a bigger problem. Meron nga silang allocation to the spring, meron silang valid water permits, but the sad fact is the water is gone. And when we ask the question, where did the water go? How come nawala? Again, it opens a very long story of kasi climate, deforestation, you know. But what do we do in cases na mangyari yun? Of course, the obvious response would be rationing. We'll have to resort to rationing. Everybody deserves water, so we have to schedule. Our water utilities would have to schedule its operations in such a way that everyone gets at least a fair share of whatever is available. And then another initiative. But is that our last option, sir, rationing? One of the options, because coupled to that, you'll have to look at, are you losing water somewhere? Malaki ba yung system losses mo? Then you have to fix that. Because every drop of water that goes out through leaks is again a denial of service to. So ang instructions namin sa water utilities, keep your losses down, repair all, go after pilferers and illegal connections, yung mga ganon. The basic message is, let's make every drop count. Okay. No matter how. Okay, maraming salamat, sir. May next question pa, Kat, si Zaira Banyaga, galing pa rin sa UP Diliman. May katanungan. Magandang gabi po. Yung question ko po ay para kay Engineer Padua mula sa Maynilad. Kung matatandaan po natin, nagkaroon po tayo ng water service interruption sa Kamaynilaan sa ginawa po nating repairs. At kung ikukumpara po at kung titingnan ito ay isa pang technical na maaari nating ito po ay technical na maaari pa natin i-control kumpara doon sa ating kinaharap na kakulangan sa tubig sa Angat Dam. Ano po ba yung mga alternatibo at konkretong tulong na maaari natin ibigay sa mga kabahayan ng mga estudyante, lalo-lalo na po nagiging sanhi ito ng pagkansela ng mga klase? Okay. Ikaklaro ko lang po, no, yung nangyari nung nakaraang August, karoon kami ng service interruption is wala pong kinalaman din ng Maynila. Hindi po ito finors ng Maynila. It's just so happen na meron pong proyekto ang DPWH at kailangan po naming mag-give way dun sa alignment ng project ng DPWH at kailangan po namin po mailalim. Kaya po nangyari yon. Ngayon po, ang water service interruption na ipapatupad namin ay may kinalaman naman po dun sa kakulangan ng water supply natin, ng water source natin sa Angat Dam. So kung ang tanong nyo is, ano ba yung naging paghahanda ng Maynila dito? Siguro magandang pag-usapan ay kailangan i-compare natin. The last time that we had an El Nino was in 2010. Sa Metro Manila nagkaroon ng kakulangan. Noong 2010 po, marami po kami mga customers sa Maynila na 24 hours wala silang tubig. So, dahil po sa na-experience na yon, sabi namin, maaaring maulit pa ulit ito ng mas madalas. Nagpalit kami ng mga tubo, nag-construct kami ng mga pump stations, ng mga water reservoirs. Ngayon, naulit-uli yung El Nino. Ang tinitignan po namin, not a single customer po namin, ay 24 hours mawawala ng tubig. So, yung aming pong mga system adjustment na gagawin mula mamayang gabi ay mag-i-ensure po na despite the fact na we have lower water source sa panahon ngayon, yung mga customer po natin kahit pa paano makakakuha pa po rin po ng tubig sa kanilang mga gripo, medyo limited hours lamang po every day. Okay, maraming salamat po. May huli pang katanungan si Engineer Remedios Sierbo. Isa naman pong lingkod bayan. May katanungan. Good evening po. I just want to ask from the two concessionaire po, from yung mga sir natin sa Maynila at saka sa Manila Water. Sir, ask ko lang, hanggang kailan po ba yung scheduling ng water interruption nyo? At saka po ba, paano po ba kayo mag-schedule? Kunyari, sa northern part, sa western part, at saan po ba pwedeng makita yung mga schedule na yun?
Siguro po, kasi sa Maynilad pa lang po yung may talagang water service interruption, mangyayari po mamayang gabi. Kung paano po namin pinili, ang talaga po naging basehan nito, ang number 1, yung hydraulics consideration. Kasi po ang tubig, ang natural tendency niyan, siyempre, di ba, kung saan mas mababa, doon siya pupunta. So, kailangan namin siya i-pump doon sa mga matataas na lugar. So, ang naapektuhan po ay yung pong matataas na lugar na service area namin at saka yung malalayo doon sa aming mga facilities. Yung malayo sa treatment plant at malayo doon sa mga pump stations. Kung kailan po mag-effect itong interruption, mag-start po mamaya at nakikita po namin hanggang end of September, ganito siya. Pero ang magiging decision po namin for October is depende po doon sa magiging alokasyon na ibibigay ng NWRB sa amin. Okay, gusto kong tanungin si Mr. De Mayo. Kanina po nabanggit nyo, this is not the first time that we are experiencing low water supply. This is not the first time we are experiencing El Nino. What measures were done before that should be instituted again? All of the things, all of the approaches that are being mentioned today are part of the normal response. No? A reduction of losses, conservation, optimization of whatever is available, tapos probably engineering interventions like probably rerouting of service, procurement of equipment. That's always part of the ways to deal with El Nino, because there's nothing we can do to correct nature itself. Parang ganun. Apart from that, I guess Manila Water, MWSS, and Maynilad, together with all other water agencies, are now looking also on the side of the consumer himself or herself. Oo, lahat po tayo may responsibilidad. We no? just attended a forum a few days ago. Ang pinag-uusapan doon is, ang pinoproblema natin yun, supply. Supply. Ang sabi nung forum na yun, let's look at demand naman, demand management. Like, if you talk about conservation, siguro naman it would be wise at this point na merong impending problem. It would be wise to lessen naman the frequency of washing your car or watering your lawns using water from Manila Water or Maynilad or from the water districts. Kung magdidilig ka, humanap ka ng ibang panggagalingan ng pandilig mo. If you can forgo washing your car for that will ginagawa ko yun. Mga bits and pieces, a little here, a little there, will help to reduce the demand para yun naman limited supply na that's already available could be optimized. Parang ganun. Tabo-tabo muna, wag muna shower. Tabo-tabo rin, wag na shower siguro. Or shower together, sabi sa internet. Hindi, mas pagastos daw yun. Yun, we're trying to look also at the demand side. So in the process, the element of education and information comes as a very important part of the solution also. All right. We'd like to teach our consumers, each and every one, na let's not take water for granted. Kasi sabi nga nila, mamimiss mo lang yung pag wala na yan. Pero habang nandyan yan, let's take care of it. Let's use it wisely. Okay. Ang tanong, kaya ng ating mga kababayan na sundin yung pagtitipid ng tubig? Kaya-kayang tabo-tabo muna. Antabayan. Patuloy po ang inyong PTV Special Forum. Nagpapatuloy po ang water service interruption na PTV Special Forum. Kat may katanungan lang ako kay Ginang Abastillas. Ma'am, nabanggit po natin yung El Nino phenomena. Bakit po ang dahilan ay hindi po dumadaan sa ating bansa yung ilang mga bagyo? At meron po ba sa mga previous years, mga nakaraang panahon na may El Nino pero possible po yung pagdaan ng mga bagyo doon sa ating pong PAR? Opo. Yung mga nakaraang El Nino events, merong mga buwan na may mga dumadaan na bagyo nagko-cross. Kaya lang itong mga bagyo na to hindi nagdulot ng malakas na ulan. Kumbaga hindi siya rain effective. So mangyayari na may mga bagyo pa rin tayo na inaasahan hanggang sa
next year. Kaya lang baka ito, ang mga truck niya usually, hindi tumutuloy sa atin sa Pilipinas o kaya nagre-recurve siya papuntang extreme northern Luzon. Tulad ngayon, dapat nasa typhoon season, patay tropical cyclone season kasi Yes. July, August, September. Pero yung nangyari, September, ano na ngayon, middle of September, wala pa ring bagyo na natin. May inaasahan po ba tayo at kung meron man po, ilan pa ang inaasahan natin? Kasi di ba 22 to 26 a year? 19 to 20 po ang 19. average tropical Okay. cyclones. Sa ngayon kasi, ang aming forecast is 2 to 4. Based dyan sa climatology, yung bali average ng tropical cyclone sa dumadaan sa buwan ng September. Kaya lang sa ngayon, yung mga bagyo or nabubuo, tulad ngayon, merong bagyo na nabubuo, kaya lang malayo sa atin, papunta siyang Japan. Hindi siya dumadaan sa atin kasi po, yung mga bagyo na to nabubuo doon sa gitnang Pasipiko. So, ang movement kasi ng bagyo usually northwest yun. So, pagdating na dito sa atin, masyado na siyang mataas, kaya hindi na siya napupunta sa ating Philippine Area of Responsibility. How about yung habagat po? Hindi po ba ito magdadala ng kinakailangan nating ulan? Ang characteristics naman ng habagat, pag may El Nino tayo, nagiging mahina siya. So, weak ang ating southwest monsoon ngayon, kaya nararanasan natin mga localized thunderstorm lang, hindi yung talagang tropical at typical na southwest na yung widespread yung rainfall. Kaya may pagkukulang pa rin tayo sa ulan. At kung ang isa kasi sa nagpapa-enhance ng habagat ay kung may mga bagyo tayo. Alright. Ms. Abastillas, ang Pag-asa rin pong in charge sa monitoring, sa pagpapalabas ng abiso sa dam level monitoring. Meron po ba kayong mga datos kung ano po yung mga dam natin na medyo ating kailangan tutukan dahil nanganganib po ang level? Yung isang division kasi ang in charge doon sa monitoring ng mga dams. Pero sa amin naman kasi kami nagbibigay ng forecast doon sa mga dams kung saan sa base dito sa aming mga forecast from September up to February next year, may mga 21 to 60% reduction in rainfall doon sa mga dams na yun. So ito yung may impact. Ano po yung mga dam na yun? If you can give us a few... kung dito sa Luzon, yung Angat, yung Binga Ambuklaw, at saka yung Pantabangan, San Roque, mga watershed. So, base dito sa aming forecast, from September up to February, most of these dams will have about 21 to 60% reduction in their rainfall, normal rainfall. Kasama po talaga yung Angat, no? Sa Opo. nanganganib. Ang Angat nga from September up to February, talagang way below normal rainfall. Ibig sabihin, may kakulangan siya ng ulan ng about 21 to 60%. So malaki na pala talaga yung kulang doon sa pagsusupply ng tubig. Tanungin ko lang si Claire. Claire, ano yung, aside doon sa mga measures na nabanggit na kanina noon sa pagbubukas ng mga possible deep wells na naisara para mabigyan ng konsumo yung ating mga kababayan, meron pa bang mga inihahandang mga possible ang NWRB para just in case na talagang kulangin pa yung supply ng tubig sa ating bansa, matutugunan pa rin ng solusyon ng NWRB? Actually po, tulad ng nasabi kanina ni Sir from LUA, yung pangmatagalang solusyon talaga, nakikita natin yan doon from the demand side eh. So, water demand management. So, ang ine-encourage namin ang mga kababayan natin, ang publiko, na kung gusto nila ng pangmatagalang solusyon dito sa problema natin sa kakulangan ng tubig, ay sila mismo from their side sila ang magtitipid ng tubig or hindi pagtitipid ng tubig, gamitin nila ang tubig ng intelligent, ng wise, para naman nasasayang yung water resource natin. Oo, so talagang kailangan may pagtutulungan from the side of ating mga kababayan sa atang pamahalaan. Okay, at with that, higan na natin ng kanilang mga huling mensahe, ang ating mga panauhin. Umpisahan po natin kay Ms. Rusi Abastillas, Weather Specialist ng Climatology Division ng Pag-asa DOST. Opo. So, ang amin lang mare-recommend sa ating mga kababayan, na sa ngayon pa lang,
nire-recommend namin na mag-initiate ng nationwide water conservation kasi isa ito sa hakbang para malesen natin yung impacts ng El Nino na to. Tapos maintain close coordination with DOST Pag-asa for any update. And also, we have to activate the multi-sectoral El Nino mitigating measures. And isa po sa aming pinagtututukan ngayon ay yung extensive information and education campaign para magiging aware babayan natin sa nangyayari na sa ngayon na mayroon tayong El Nino. Alright, maraming salamat po. Huling mensahe naman po ni Engineer Bea Soriano galing po sa National Water Resources Board. Base po sa simulations na ginagawa namin, ito ang level ng anggat ay pababa ng pababa. Pagtulungan po natin na maitaguyod ito dahil tayo rin ang makikinabang dito. And uling mensahe rin mula kay Ms. Claire Espina, ang Head ng Water Resource Information ng National Water Resources Board. Para po sa mga kababayan natin, syempre po, lahat kami, ang hinihiling namin sa inyo ay yung mabuting paggamit ng tubig natin. At saka po, sana po, hinihiling din ng DENR na syempre magkakaroon tayo ng kabawasan sa supply ng tubig. So, baka maaring marami nang mag-isip na maghukay ng deep wells. So, hindi po basta-basta ang paghukay ng deep wells. You need to secure a permit from NWRB. So, makipag-ugnayan po kayo sa aming ahensya. At saka po, sinisigurado po ng Technical Working Group on Angat, kabilang po ang NWRB, ang MWSS, ang concessionaires, at lahat po ng nandito sa panel na hindi namin pababayaan ang water supply for Metro Manila at supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa kasi po alam namin na kung gaano kahalaga ang tubig sa bawat isa. Maraming salamat po. Alright, thank you. Next naman, huling mensahe po ni Engineer Ronald Padua, ang siya naman pong Water Supply Operations Manager ng Maynilad. Okay. Hinihiling po namin ang pag-unawa ng aming mga customers. Ito pong nararanasan nating pagbabawas na mangyayari po ngayong araw na to ay contribution po natin na maisalba po natin level ng Angat Dam natin. Lahat naman po ng stakeholders na Angat Dam ay makikinabang dito at pagtulong-tulungan po sana natin na maitawid itong episode na ito until second quarter of next year. At asahan nyo po na sa side ng Maynila gagawin po lahat ng aming magagawa para ma-mitigate po ang impact nito sa mga individual customers namin. Maraming salamat. At mensahe rin po mula rin sa kinatawan ng isa pang water concessionaire, ang Manila Water, ang kanilang tagapagsalita, Mr. Jeric Sevilla. Well, binanggit na po lahat yung mga panawagan pero siguro po ang masasabi ko lang, maybe this is an eye-opener for all of us. El Nino is here to stay, just like climate change. So I think it's imperative for all of us, including government, to start thinking of other water resources, of other water sources. No? We are very dependent on Angat. So baka kailangan na talaga na in the next couple of years, we need to have new water sources. Hindi tayo masyadong nahihirapan pagdating dito, no? But as everyone said, no, the solution to El Nino is not just about managing the supply. As Ed mentioned, it's also managing the demand as well. So let us not put everything into government doing its share, but this is the perfect time to show that as one nation, we're all united para makatawid tayo dito sa El Nino na to. So, if you have concerns, no, I think pinakita naman po, Manila Water po, you can reach us through 1627, facebook.com Manila Water at Manila Water PH yung Twitter account for all updates regarding El Nino and other advisories. Alright, maraming salamat po Sir Jeric at huling mensahe po ni Ginoong Edgardo De Mayo, siya pong Acting Senior Deputy Administrator ng Local Water Utilities Administration o ng LUWA. Thank you, Kirby. Thank you, Kathy. Parting message lang, El Nino hindi naman to bago sa atin. Alam natin kung anong nangyayari tuwing merong El Nino. Alam natin kung anong naging mga problema. Ang maganda ron, alam din natin kung anong solusyon. Ang tanong lang, ginagawa ba natin lahat yung ating dapat gawin patungo dun sa solusyon? Ang sa amin lang sa LUWA, in behalf of all the other water districts in the countryside,
let's do our share. Let's not be part of the problem. Rather, let's be part of the solution. So magtulong-tulong po tayo rito. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa bawat patak ng tubig na ating pong nasasayang, ilang libong Pilipino na rin sa buong bansa ang tunay na naaapektuhan. Atin pong tandaan na ang konserbasyon dito ay nakasalalay sa pagtitipid at pagiging responsable ng bawat isang Pilipino. Sa ating pagharap sa mga pagsubok na hatid at kakulangan sa supply ng tubig, isa sa mga realisasyon na ating dapat natandaan ay ang pagpapahalaga sa mga biyayang dala ng kalikasan. Huwag po nating kalimutan na ang tubig ay buhay at nararapat naman nating itong tipirin at pahalagahan. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Naway nakatulong ang inyong isang oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito ang Water Service Interruption, a PTV Special Forum.